si Atty. Conte nasa dahig ngayon Ito si Atty. Conte, ito yung babaeng abogado sa mga kumbaga sa mga drug war victim ni dating presidente Digong. Wow. So meron siyang balita ngayon, latest news na tungkol sa first day hearing ang confirmation charges ng kaso ni dating presidente Digong. Na ang sabi niya, si Conte tapos na ang sabong. tapos na raw. Anong ibig sabihin ni Atty. Conte? Ibig sabihin na malabo na makalusot sa kaso si Presidente Digong o hirap na makalusot. Parang ganoon no. So itong ating bibigyan ng ng reaction video, komentaryo, suggestion, criticism, kung ano man inyong mga saloobin diyan tungkol sa balitang ito bibigay tayo ng reaction komentaryo Itong mainit na balita ngayon tungkol kay Digong. Dating Presidente Digong na nasa dahig ngayon, nililitis ngayon sa dahig sa ICC. Okay, kung bago ka pa lang sa aking channel please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. Okay so please pa-subscribe. Okay so umpisa na natin. Attorney Conte, your assessment dito sa unang araw ng confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. It was fantastic. Kakaiba yung feeling na kaso mo na yung pinag-uusapan. Nakailang hearing na rin kasi ako na napanood. Tapos sa totoo nabora ko Di ba parang salita lang ng salita. Pero ito ay kakaiba dahil una makaka-relate ka on a personal level and then pangalawa, engaging. Sa totoo lang ang naging mga presentation. Kaya parang binabawi ko na magiging boring ang susunod na 4 na araw. Inaabangan ko na ang susunod dahil sa totoo lang, para sa akin, tapos na ang laban, tapos na ang boxing for confirmation na ito ng charges. Wow sabi niya sabi ni Atty. Conte na nasa dahig na ngayon na parang tapos na Parang sinasabi niya tapos na ang laban So ibig sabihin napakalakas ng mga ebidensya na inilatag ng prosecution labang sa depensa. So talagang masaya. Tingnan nyo ng mukha ni Atty. Conte. So pwede rin kayo mag-comment yan mga kababayan At ang dapat na natin paghandaan ay trial. So malinaw po para sa inyo sa mga inilahad. Kahit opening statement at paunang submission pa rin po ng prosecution na malakas yung kaso laban sa dating Pangulo. If they proceed at this rate with this in this manner, definitely will say that the prosecution is not only prepared for this hearing but also trial ready. The way they refer to evidence as concise and as precise as possible. So today they've presented, to be frank, there's a subtext to the proceedings. Absent po ang akusado or ang suspect. Pero mukhang present siya sa pamamagitan ng mga videos niya. At teka absent daw si Presidente Digong sa unang hearing ng confirmation of charges niya. So ano ibig sabihin nun? Bakit umabsent siya? Marami pa naman naghihintay ng mga tao, mga mamamayan, mga Filipino netizens sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, sa kanyang pagdating sa ICC o gusto makita ng mga taong mga Pilipino itsura ngayon ni Presidente Digong, kung ano ang isasagot niya sa mga paratang sa kanya, kaya confirmation of charges So, ano kaya ibig sabihin nito? Bakit hindi siya dumalo sa unang hearing ng confirmation of charges ng kanyang kaso? So, guys, pwede rin kayo mag-comments dyan, Okay, diretso uli natin. ang ganda ng pagkakaklip, pagganda ng paghahanap nila ng mga videos. At ito ang hindi ma-deny. Sana siya talaga yung nagsalita dun sa mga videos na yun. Sa mensahe naman po ng defense. Ayun na lang, grabe, galing, yung mga, kung naalala nyo, mga quadcom, 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 mga
na kumbaga pinatawag si Presidente Digong, no, na tungkol sa war on drugs, tungkol sa ano. So talagang naka-record pala 'yon. So ayun pala ang ginawang ano, no, talagang ebidensya, napakalakas na ebidensya, parang 'yun, yung mga sinabi ni Digong na, 'di ba, nakita man natin ng mga nakarang taon na hindi pa hinuhuli si paring Digong, na sinasabi niya na talagang systematic. Umaamin siya na si AJK ay sa kanya 'yon. At inaamin niya si Bato ay kasama niya, 'di ba? Siya kasama sa DDS. Ginamit pala 'yon. Grabe. Talagang malakas na ebidensya 'yon. Kaya pinapanood yan mga ano 'yon, na ICC judges, Talagang siyang talaga nagsasalita noon, na 'di ba si Digong noon nagsasalita na ako nag-utos niyan, ako ganito. Talaga ayun palang pinakitang ebidensya. Doon talagang napakalakas na ebidensya yan, mga kababayan. Defense, no? Parang nabanggit din po kayo ni Attorney Kaufman, pero without naming you, yung war on drugs is war on poor, na kinounter niya po with all the things that the former president did. Ano po ang assessment niyo dito sa naging opening speech ni Kaufman? So, sa opening speech kasi hanapan mo ng, sa totoo pwede ka naman maging political, pero hindi ko inaasahan na it's more political than substance. Kumbaga para pong sopas, parang 3 piraso ng macaroni lang ang nahagip ko. Kung ano't ano man, natutuwa ako dun sa mismong pagbanggit no argumento po namin na the war on drugs has turned out, and just to correct it, has turned out to be a massacre of the poor. This is something that is now being proven by the prosecution. So, I'm happy ako na, I'm thankful that that has been put into the records of the court. But all in, I am still eagerly awaiting for the defense presentation because kung baga sopas, baka nasa ilalim yung dagdag na macaroni, yung noodles. Kaya I think that's Thursday. Yun ang mukhang umaatikabo. Pero yung bukas, particular ako sa counts 2 and 3. Sa ngayon kasi DDS pa lang bukas presidential era, at doon ako buhay na patunay. Okay, yung kay Kaufman din po, sabi ni Attorney Sal Panelo kanina, nakausap natin na nasagot daw po point per point yung ni-raise din ng prosecution, and like yung uungkat ulit doon sa hindi dapat pag-cooperate ng Marcos administration. Ito ba dapat pang napag-uusapan at this point? So one, kung nasagot point for point, well, I beg to disagree. Maybe we saw a different kind of proceedings ba, or we heard different statements. But as to the issue of cooperation with the ICC, sa totoo, yung initial pa lang, pauna na, sinabi na nung judge na ito ang ating patakaran. Hindi na natin pag-uusapan ang natapos ng pag-usapan. Itong issue ng cooperation, hindi ito ang tamang panahon, at hindi ito ang tapos na ang usapan tungkol dyan, sa totoo lang. Kung ano man, sayang yung oras na pwede sanang na-devote towards rejecting the arguments of the prosecution. Pero tingnan natin kung sa susunod mas ma-process ng defense ang kanilang oras. Attorney Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel, thank you po. Okay, mga guys, no? Teka, okay, no, mga guys, no? Tingnan naman, napakalakas. Parang sa, parang kinita ko na, no? Napakalakas talaga ng mga, ebidensya. So, tingnan nyo sa pagmumukha ni, Attorney Conti, talagang buhay na buhay siya, na talagang hindi lulusot ang mga krimen na ginawa ni Duterte daw. Yun. So talagang Okay, no? So mga guys, no? Kung bago ka pa lang sa akin channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magtapos. Na sa ganun ma-update pa kayo sa mga video na aking pang ilalantad sa mga mainit na balita sa ating bansa. Okay? So maraming salamat.